Magandang araw! Ang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw ay isang kwento na pinamagatang Reynang Matapat. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay isang kwento na pinamagatang Reynang Matapat. Si Reyna Sima ay isa sa mga reyna na namumuno ng isang kaharian sa ating kapuluan. Nakilala siya dahil sa katalinuhan, katapatan at sa mahigpit at maayos na pamamalakad sa panunungkulan. Bago pa man dumating ang mga Kastila sa ating kapuluan, ay pinagdarayo na ng mga mangangalakal na Arabe, Inchik at Hindu ang kaharian ng Kutang Bato na pinamumunuan ni Reyna Sima. Ang Kutang Bato ay siya ngayong Cotabato, isa sa pinakamalaking lalawigan sa Mindanao. Sa pamumuno ni Reyna Sima, umanlad at namuhay ng tahimik at sagana ang mga taga-Kutang Bato. Mahigpit niyang ipinasunod ang mga at ang sino mang lumabag sa ipinag-uutos ng reyna ay kabilang sa patakaran na mahigpit na ipinatutupad ng reyna ay ang paggalang, paggawa at katapatan ng kanyang mga tauhan. Patuloy na dumarating at umaalis sa mga negosyanteng Inchik sa kaharian ng Kutang Bato. Napabalita ito dahil sa maunlad na kalakalan sa kaharian ni Reyna Sima at sa katapatan ng kanyang mga tauhan. Walang nawawalang bagay sa sinumang mga ngalakal habang sila ay nasa kaharian ng Kutang Bato. Minsan, isang negosyanteng Inchik na nakikipagkalakalan sa kaharian ni Reyna Sima ang nakaiwan ng supot ng ginto sa isang mesa sa palasyo. Hindi ipinakibo ni Reyna Sima ang supot ng ginto sa mesa. Ipinagbiling mahigpit ni Reyna Sima sa kanyang mga nasasakupan na walang gagalaw ng naturang supot ng ginto. Ganito kahigpit ang utos ni Reyna Sima sa kanyang nasasakupan upang sa ganito ay muling datnan ng may-ari sa lugar na kanyang pinag-iwanan ng supot ng ginto. Mula noon, lalong nakilala ang kaharian ni Reyna Sima dahil sa kahigpitan nito sa pagpapatupad ng tungkol sa katapatan. Narito ang aking sanggunian ng mga impormasyong nakatala sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari niyong bisitahin ang website na ito. Reynang Matapat, dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!